Alam ko po kung gaano kalaki ang sakripisyo ninyo sa 3 taon na walang increase. Alam ko po kung gaano kahirap ang trabaho niyo. Nang matanong ng media ang pamunuan ng ABS-CBN kung bakit magtatanggal na naman daw sila ulit ng kanilang mga empleyado, napapalo sa 100 employees ang mawawala ng trabaho dahil napagdesisyon na nilang tatanggalin na ang mga ito. We are committed to providing those affected with full benefits and support and are deeply grateful for their many years of service to the company and to the public. Sa kasamang palad ay inanunsyo ng ABS-CBN na kailangan daw nilang magtanggal ng mga empleyado na aabot sa 100 employees dahil nalulugi na raw sila. Matatandaan na noong 2020 nang pabagsakin ni Duterte ang ABS-CBN matapos na itong ipag-utos sa Congress na wag itong bigyan ng renewal ng kanilang franchise. I will ignore your franchise. I will not give them license to operate. Kaya napilitan ng ABS-CBN na mag-shutdown kaya kinailangan nilang tanggalin ang kanilang mahigit 11,000 employees. Makalipas nga ang halos 4 na taon ay muli na naman daw silang magtatanggal ng halos 100 employees dahil sa patuloy raw ng kanilang pagkalugi. Wala na raw kasi pumapasok na ad revenue o kita mula sa mga advertisers. Say pa ng pamunuan ng ABS-CBN, the TV industry as a whole has been hurt by lower consumer spending, which translated into lowering advertising spends. The company is also being affected by the global decline in the pay TV business. Pahayag ng ABS-CBN. Ibinunyag ng ABS-CBN na sa nakalipas raw na 6 months ng kasalukuyang taon na 2024 ay umabot na raw sa 2.1 billion pesos ang nalulugi sa kanila. Samantalang bumagsak raw ang kanilang kita ng halos 11%. Nahaharap din daw ngayon ang ABS-CBN sa kabi-kabilang pagkakautang. Subalit ginagawan naman daw nila ito ng paraan. Ngunit sa kabila raw nito, patuloy rin naman daw na bumubuti ang kanilang mga ratings sa TV at mga bagong programa kahit wala na nga silang franchise. Sa tulong raw ng mga Star Cinema movies na kanilang ginawa kamakailan lamang tulad ng Rewind na talaga namang tumabo sa box office at ng Bini na malakas magpasok ng pera dahil sa kabi-kabilaan ng mga projects nito ngayon. TV ratings continue to improve. Star Cinema produced 2 hits so far, with one of them being the highest grossing Filipino movie, and our music business has gotten a strong boost from the popularity of girl band Bini. Ngunit sa kabila nito, malaki pa rin daw ang nalulugi sa kanila kaya kinakailangan nilang magtanggal ulit ng kanilang mga empleyado na aabot sa 100 employees.